Good evening mga kahuds. Yung starting last Thursday, I think, no? Starting Thursday last week until today, medyo very very stressful yung very stressful yung araw ko, very stressful. Kasi maraming marami tayong inaayos at parang hindi na ako nahinto pamuhat nung Thursday last week until today. Last week ang naging ang naging nagpa-busy naman sa akin last week ngayon tungkol sa process nung distribution ng shirataki. At nakaka-stress talaga siya, totoo lang. Naubos yung time ko. Today naman ay naubos ang time ko sa pag-aasikaso naman nung tungkol sa import permit naman, no. Kasi yung sobrang higpit ngayon ng Bureau of Customs sa pag-a-apply ng import permit. Epek kasi ito nung mga nangyayari ngayon sa Senado, yung mga Chinese na gumawa ng kalokohan, yung mga drugs na pumapasok. So yun yung mga incident na nangyari before na naghigpit na. In fact nga, nakwento ko rin na even yung anak kong babae nakinahirapan at hindi nakakuha, no, at hindi siya nakakuha ng birth certificate kasi nga yung birth certificate niya ay late yung registration noon, at because kay Alice Go at yung 1,200 pa daw, no, according to the report, around 1,200 yung na-identify nilang late registrant para sa birth certificate. Ngayon hold yung releasing nga, but fortunately meron akong nakuha na birth certificate sa time pa ng NSO. Ngayon kasi PSA. Ang dami kasing kaartehan ng gobyerno talaga, no? Sobrang dami ng kaartehan ng gobyerno doon sa PSA na yan, tsaka NSO. Pinalit-palitan pa para bang gaganda yung department dahil pinalitan lang yung pangalan. Sa totoo lang naman, dapat unang-una hindi na pinalitan. Pangalawa, dapat yung na-mention ko na last time, 'di ba? Na yung dapat yung birth certificate ay hinihingi lang, no? Dapat hinihingi lang pagka mag-start ka ng pag-enroll sa daycare or elementary sana. Tapos after that, susunod na sana dun sa pangalan mo yung high school hanggang college, hanggang sa makapag-apply ka ng PRC, at kung ano-ano pa na mga application sa hindi na dapat kinakailangan yung birth certificate, no, sa passport, kasi nga yun naman na yung mo, di ba? All they have to do i-interconnect yung kanilang mga website, no, like yung NBI, yung police, yung SSS, yung Pag-ibig, at kung ano-ano pang mga ID, PhilHealth. I-interconnect na nila yung mga database nila dyan para hindi na yung hingi pa ng birth certificate, di ba, paulit-ulit. Tapos dito lang sa Pilipinas, feeling ko nagkakaganyan na every time na lang birth certificate, police clearance, sobrang dami, di ba? Ngayon naman, nung nag-apply kami before ng import permit, hindi ganito kadugo. Ngayon sobrang dugo, ang
napaka-arte. Kailangan magpadala ka ng picture. Nagpadala ako ng picture. Sabi, yung picture daw namin ng company logo ay tarpaulin. Hindi naman siya tarpaulin. Board naman siya. Tapos sila yung pilit ng pilit na tarpaulin, mga ganyan-ganyan. Kaya ang ginawa ko kanina, para lang matapos na yung issue ng tarpaulin na yan, ang ginawa ko, kinuhanan ko na lang ng video habang kinakalikot ko yung company logo nung company namin, para makita na hindi talaga siya tarpaulin. Kasi yung taga BOC napakakakulit, sabi tarpaulin daw yung ginamit, sinabi ng board yun. Kasi mukha na, totoo naman, mukha siyang tarpaulin. Kaya nga hindi ko alam din kung paano i-explain sa kanila. Tapos remember ngayon, pag nag-apply ka, using geotagging na. Ano ba yung geotagging? Doon sa mga hindi nakakalam, geotagging, isang apps yung geotagging na once na pinicturean mo yung isang lugar, naka-indicate doon sa geotagging mo yung address kung saan mo kinuhanan yung picture, anong oras, anong longitude, mga ganon. Ngayon, yung opisina kasi namin, I don't know kung anong problema. Isang compound lang yun yung opisina namin. Pagka nag-shot ka doon sa logo namin, ang nakalagay doon ay 35 20th Avenue nakalagay. Pag pumasok ka sa loob ng compound, ang address na niya ay 33 Kalanchaw Street, 33 20th Avenue, hindi na siya 35, 33 na. Ngayon, pag umakyat ka naman sa second floor, ang address naman niya ay 1 Kalanchaw na. Yun yung 1 Kalanchaw, yun kasi yung talagang address namin, no? Yung 1 Kalanchaw. Kaya lang, yung geotagging, siya kasi yung nagbabago-bago nung address. So ngayon, isang compound lang yun, parang 4 yata yung address. Pagka pinipicturean mo yung loob ng compound, parang 4 na beses yung address niya. Yung unang address niya ay 35 20th Avenue, 20th Avenue, yun yung una. Yung pangalawa, pag pumasok-pasok ka dun sa loob, 33 20th Avenue naman ang makikita mo. 33, may 33 sa unahan. So pagka gumilid-gilid ka naman sa ganun, ang makikita mo naman doon ay imbes na 1 Kalanchaw, ang makikita mo naman 2A Kalanchaw. O 2A Kalanchaw naman. Pag umakyat ka doon sa pinakang second floor, ang makikita mo doon yung tama na naming address, 1 Kalanchaw Street. Yun na ang tamang address. So hirap na hirap ako mag-explain. Doon sa taga Bureau of Custom, na hindi isang lugar lang yon na nag-iiba-iba yung address. So since geotagging yon at apps yun, hindi ko naman makokontrol yung ilalabas niyang address doon, 'di ba? Hindi ko kaya nga ang naging na lang namin ay di doktorin. Supposed to be dapat hindi ka magdo-doktor kasi tama naman yung sinabi mo na address, no, tama naman. Yung apps lang talaga ang nagbabago-bago. So ang naging naging solution namin ay picture na lang, tapos i-cut yung geotagging na isang tama, tapos i-attach doon sa lahat ng picture, 'di ba? Nagkasala ka pa kasi nga
dinaya mo dinaya mo. Supposed to be hindi mo naman dapat dayain dahil isang compound lang yun, tapos bago-bago yung address, based doon sa, depende doon sa lugar, doon sa geotagging. So sobrang stress ako, lalo na doon sa sabihin na yung cold storage kasi namin doon, yung cold storage din, kailangan din picturean yung may pangalan na Aspen. Kaso yung Aspen din ay maliit lang kasi yung daan nila doon. So yung pagpicture mo doon parang tutok na tutok doon sa yung pangalan niya, tutok na tutok. Sabi baka daw kinat and paste din lang yung pangalan. Ang daming mga kaululan visit ako. Pwede naman nilang i-google sana yung Aspen, i-google map nila, makikita naman nila yung lugar ng Aspen. At saka since si Aspen kasi ay kadalasan din ginagamit ng ibang ginagamit din ng ibang company yun, sa cold storage facility, ginagamit nila yon. So ibig sabihin dapat kilala rin siya doon. Kaya lang sobrang very stressful dahil nga dito sa mga nangyayaring mga pogo-pogo investigation na to, at saka yung mga pumapasok na drugs na nanggagaling sa isang province dyan sa China na nakapasok dito sa Pilipinas, naging sobrang higpit na yun nga, walang katuturan talaga. Nakakabwisit talaga. So buong araw ganito yun, parang stress, sobrang stress ko, at feeling ko nga itatrangkasuhin ako. So tomorrow naman meron naman akong meeting, tomorrow may meeting naman ako doon sa husband nung owner nitong company namin. I don't know kung anong pag-meetingan namin, hindi naman nasabi sa akin kung anong agenda. So normally kasi yung misis lang niya yung nakakausap ko, at yun yung managing consultant sa amin, siya yung nagmamanage nun. Bukas yung mister niya naman nakakausap sa akin. I don't know kung para saan, bakit. Hindi naman ako nabigyan ng idea kung anong pag-uusapan namin. Hindi ko alam kung anong agenda. But 10 o'clock yun tomorrow. So para hindi ako naman malate, ay papasok din ako ng medyo maaga-aga. Ay nako, dapat nga tas may mga report pa rin kasing gagawin dahil may mancom na naman. Thursday meron din deadline. Ay nako, Diyos ko, very stressful itong week. Yung itong past 2 weeks na to, very stressful sa akin. Pamuhat ito nung actually na, di ba, nakwento ko naman na yung mga business na ideas na nire-recommend ko doon sa company. Probably yun yung pag-uusapan. I think yun ang pag-uusapan namin bukas. Wala man kasi akong idea kung ano pang pwedeng pag-usapan bukas between me and yung owner ng company. Akala ko nga via Viber lang. So okay lang ako kahapon kasi nga Viber lang naman, online lang. Tapos ngayon ko lang nalaman na bago mag-uwian na na personal pala, na kailangan kong pumunti ng Corinthian Village bukas. Although malapit lang naman yon, mga around 3.5 kilometers lang from the office yung bahay nila. Kaya lang solo daw akong kakausapin bukas. I don't know kung bakit. Hopefully it's a good news, no? Hopefully it's a good news.
Kaya kasi lately nakakatanggap na rin ako ng, I don't know kung bakit biglang yung pangalan ko naman ngayon ay sumikat naman sa part naman ng Africa. Don't know. Lahat ng nag-o-offer naman sa akin ng trabaho ngayon ay sa Congo, Africa. Oh. Yung isa hindi naman Congo, Africa. Sa Africa pero hindi sa Congo. Yung iba kadalasan sa Congo, Africa yung offer na work. Procurement manager din ng isang parang hardware store yung nakita ko, no, parang hardware store na tipong parang Welcon, yun, parang ganun, parang Welcon siya. So anong nangyari dito? Ang traffic pag dito, ay nako. Actually 7:16 pa lang, no? Ang bilis kong nakarating dito sa portion na to. Dito lang nag-traffic ng husto. Si Aldrin nga pala, no, hindi ko nasagot. Parang nag-post yata siya dun sa reels ko o sa video ko na nagtatanong ng price ng shirataki. Sasagutin ko na lang yan mamaya. Sasagulitin kita mamaya. Kasi inannounce ko na lang kaninang umaga, pero sasagutin na lang kita dun sa post mo. Para ay nangyari dito. Sobrang traffic, hindi gumagalaw. Ay, sakit ang ulo ko yan. Ito ko po. Ang hirap pa naman pagka, naku, grabe ang haba ng traffic. Tsaka 3 lanes ay gamit para sa traffic na yan, oh. My goodness. Sobra. Masakit pa naman sa legs pagka traffic kasi nga hindi nakamanual ako kasi ng gamit. Hindi naman katulad nung dati na ang gamit ko ay automatic. Before kasi 'di ba nung nasa Marikina ako, ang gamit ko doon ay automatic na Ertiga. Ito naman manual. Kasi nung kukuha ko ng kotse, dalawa kasi yung pinagpilian ko, ito at saka yung black, tatlo. Ito yung black at saka yung puti. Ito parang tipong parang maroon. So ngayon, mas napili ko ito kasi una-una yung puti ayoko dahil dumihin. Yun namang black masyadong luma naman tingnan. So ito yung napili ko. Kaya lang yung dalawa kasi na yun ay hindi. Yung white at saka ito manual. Yung black yun yung automatic. Kaya lang mas kasi yung automatic mas luma kumpara dito. Kaya hindi ko siya kinuha. Ito naman kahit pa paano magaan naman siyang i-drive. Magaan din yung mga gear sa baba. Maganda rin naman siyang ihangin. Kaya lang yun nga pagka automatic, 'di ba? Nasanay din ako, mga 2 years din ko sigurong gamit yung automatic. Nasanay ako, sobrang dali kasing patakbuhin ng automatic, 'di ba? Lalo na yung pataas na ganito, hindi siya atras. Basta i-drive mo lang siya, nakahang na siya na kusa, no? Hindi mo na kailangang timplahin yung
clutch at saka yung gas para maghang siya. Siya mismo nakahang na, di ba? Tapos pag aapak mo ng gas, abante na siya. Actually, hindi ako maantok ako. Antok ako, totoo lang. Gusto kong matulog. Ay, naantok ako. Tapos sumisingit pa yung mga motor, oh, 'di ba? Sumisingit-singit pa yung mga motor eh. Lalo na kasi sila nakakapagpa-traffic diyan. Buti na lang nakasingit ako. Andito na ako sa tuktok ngayon. Ganun naman talaga ako. Grabe tayong sumingit. Kasi nga, ang hirap kasi maghanging. Oh. So unlike ito, andito na ako sa tuktok ngayon. Konting-konti na lang. Pantay na. Konti na lang. Sayang ko nandito ako sa kabila, nasa tuktok na ako. Makarating lang tayo dito sa tuktok, okay lang na matraffic na tayo, at least hindi masakit sa paa. Hindi ka maghahanging-hanging. Sakit actually ng katawan ko ngayon, sobrang sakit. Para kung tatrangkasuhin, hindi maintindihan. O nga pala, no, mga 3 months na siguro ako na ang lunch ko ay 3 months na ako ng lunch ko ay corn lang. Corn at saka corn, saging na nilaga, apple, at saka yun lang, mga ganun lang ang lunch ko. Apple o kaya pear, yun, mga ganun ang lunch ko daily for siguro mga 3 months na ganun yung lunch ko. Kasi nga medyo nagbabawas tayo. I don't know din kung bakit sobrang pili ko naman talaga sa mga pagkain. Hindi naman tayo masyadong mahilig talaga sa mga mamantika. Pero ang taas ng kolesterol ko, ang taas ng fatty liver ko. So ang tataas, 'di ba? Kolesterol mataas. Sa kidney, meron akong problem. Ang dami. Samantalang ang pili-pili ko naman sa pagkain. As in, sobrang pili ko sa pagkain. Kaya nagugulat tayo, bakit ganun? Ay, naku, Diyos ko, parang akong tatrangkasuhin. Anak ng kamote.
nung nakaraan, sila yung sales at saka yung GM namin kinausap nung husband nung owner ng company, no. This time ako naman solo. Actually, kahit pa paano naman, sinerte na rin ako na nalipat ako dito at alis ako dun sa Marikina. Kasi sa Marikina, very stressful din kasi dun ang environment because of yun nga, yung mga tao kasi dun nagpapayabangan, nagpapataasan ng ihi. 'Di ba? Yung nagpapagalingan. 'Di ba? Nagpapagalingan, masyadong mapolitika kasi doon. Unlike dito, hindi naman gaanong mapolitika. Or hindi mapolitika. Kasi doon grabe ang politika eh. Dito naman hindi naman mapolitika. Okay lang. Good thing din nakalipat ako, no. Good thing din. Kaya lang kung hindi ako umalis doon, on the 3rd year na yon sana yung kotse ko doon na Ertiga, parang pang 3rd year na, so ibig sabihin 2 taon na lang hihintayin ko, akin na sana yon yung kotse na yun. But anyway, ito parang nadagdagan ako ng 3 years. 3 years pa bago tumampa sa akin eh. Although ito naman ay nakapangalan na rin sa akin. So ayun. Ay, hindi ko alam kung anong nangyari dito, sobrang traffic. O nga pala yung yung isang aso ko na very very cute. Meron kasi ako dong asong maliit, si Luna yung initially pinangalanan niya ng anak ko na si Luna. Ano siya, small version siya nung lola niya. Kasi yung si Panini, si Lacey, ano yun, lola yun ni Umang, ni Luna. Ano kasi si Luna, maliit na version ng lola niya, kasi tabang-taba din, tapos kakulay ng lola niya. Although yung lola kasi nun mataas, malaking aso, mataba, as in hindi mo basta-basta mabubuhat. Yung apo niya, kamukha niya, kaya lang maliit, bansot, parang mini-me talaga, as in mini-me. Inaway kasi siya ni Pikang. Yun naman si Pikang ay anak talaga ng nanay niya yon, ng lola niya. So kumbaga parang tita niya kasi si Pikang. Si Umang last week pa, isang buong linggo, parang mainitin ng ulo. I don't know, siguro merong rireglahin. Mainitin yung ulo niya. Pero hindi ko naman sila nakitang nag-aaway. Basta nung gabi, okay pa naman. Tapos nung madaling araw, pagtingin ko, punong-puno na yung dugo yung mukha ni Umang. Yung pala, nag-aaway na sila nung isang aso ko. Tapos basang-basa nga yung leg niya. Ibig sabihin, kinagat-kagat siya. Tapos napilas kasi yung ano niya dito, yung talukap ng mata. Humiwalay. So para nakalabas na ganun. Kaya kahit mag-ilyod, may lalabas siyang nakalitaw dito na balat. Pinainom ko naman ng antibiotic para bumilis yung healing. Loko to. Para bumilis yung healing niya, ay na-antibiotic ko siya ngayon.
busina ka ng busina, bullshit ka. Ito kasi 2 lane lang to. So ngayon tinatlo ng mga sasakyan. So kaya siksikan. Busina ng busina, wala rin namang mangyayari. Traffic din naman. (7:30) na, so 30 minutes sana na Batang Quiapo. Sakit ng katawan ko para akong tatrangkasuhin. Gusto ko sanang palinisan tong kotse bago ko i-park. Kaso late na. Actually, marami akong inquiry ng Shiretake ngayong maghapon na to. Hindi lang natuloy. Yung isa kasi parang bibili lang ng 10 kilos. Gusto niya mas mababa pa sa 280. Ang reseller price talaga namin 280. Hindi pwedeng 260 kasi masyadong sagad yung 260. Yung 260 kasi namin ay price yun ng 500 kilos. Tapos yung 250 ay 1 ton. So taga-Antipolo daw yung bibili at gusto niya medyo mababa pa dun. So hindi naman natin mabibigay. OA yun, OA. Siya na ang mag-import kung gusto niyang 280 tapos ano. Although may tubo pa naman yon yung sa 280. May tubo pa naman. Kaya lang ayoko naman din isagad. OA naman din siya. 10 kilos lang eh. Pero taga-Antipolo siya, sabi niya. Later on kasi tatanggalin ko na yung reselling sa part ko. Tatanggalin ko na, hindi na ako magbibenta noon once na open na si Lazada tsaka si Shopee, no. Once na na-open na yon ay ano na, tatanggalin ko na si marketplace para sa pagbebenta ng retail. Kasi nga na-mention ko kanina umaga na ayoko rin na naglalaban ako at saka yung mga reseller, no. Kasi pag binenta ko ng 320 tapos 340 sila or 330 or 350 or 360 sila, hindi kasi sila makakabenta. Tapos pagka hindi sila nakabenta, tatama rin na silang magbenta kasi nga syempre, di ba, maglalaban kayo. So ano, hindi na ako magbebenta doon. Una-una, matrabaho kasi. Matrabahong magbenta ng retail. No, sasabihin na pipick up ng isa, 'di ba? Hindi kasi yung sa amin kasi hindi parang tipong ano, no, hindi parang tipong hindi yung tipong parang nasa bahay lang. Kasi since opisina 'yan, merong may mga documents na kailangan pilapan, like mga stock transfer form, mga account receipt, yung mga acknowledgement receipt ng payment. So may mga ginagawang ganun bago siya ma-release sa guard. Kaya matrabaho siya, lalo na kung paisa-isa lang. Okay lang yung mga 3, 5, 10,
okay lang yun sana. Kaso hindi ganun eh. Ang bagal nitong Nissan, nakakabwisit. Oh, nakabagal eh. Actually, malapit naman na ako sa bahay. Malapit na ako, mga ilang kilometers na lang to. Mga 2-3 kilometers na lang. Pero kailangan ko talagang mamahinga. Kasi nga, para akong sisipunin na hindi maintindihan. Tapos bukas kailangan maaga pa ako alis. Kasi nga siguro mga 4:30 ako magigising bukas instead of 5. AM tomorrow. Ayan, siguro magpapaalam na muna ako kasi nga papark lang ako tapos kakain ng saglit tapos tulog na kasi nga sama ng pakiramdam ko. So yun na lang muna, bye-bye na muna sa inyo. Thank you. Hanggang sa muli mga kahoots. Okay, sige, thank you, bye.